sila ang congressman. Nung sila ang congressman, napakaraming flood control project na paulit, ulit. Kamukha sa ibabaw ba na? Flood control project doon noong 2016. Hirap na hirap kaming mag-asawa dahil kasi kinailangan pa namin, ayun, si Calvo, si Engineer Reyes. Kinailangan pa namin na inspeksyonin yung paggawa ng mga umali ng uri ng flood control. So, hindi naman namin binanggit na yung umali ang gumawa niyan. Ang binanggit namin kasama sa proyekto nila yan. Sira na yan Pinagtakpan na. Kaya napakahirap nun. Kaya ang ginawa nag-establish ng 3rd District Inspectorate Team para mapakita lahat ng mga sira ng mga pinagawa ng mga umali. Ngayon, kung pagbabalikan lahat yan, sisihan lang na sisihan ang mangyayari. Ang higit sa lahat na tama, gawa natin ng remedyo. Gawa natin ng remedyo, paluin natin ang contractor. Meron namang tinatawag na band yung contractor. Meron ding oras at araw na dapat gawin. May warranty. May warranty. Yan nawalan lahat yan, nasiran lahat yan. Lumindol ho ba dyan? Ipinagawa ulit ni Congressman Ria yan. Hala ko lumindol doon sa bago. Hindi po kaya nilindol nga lang yan, Sir Hindi. Kong Jay? May kwan Hindi. So, kaya naging maingat yung Vergara sa pagpapagawa. Kaya nga, very frustrating. Isipin mo yung sa pinagbayanan Laur, 2 taon ng Congressman si Ria. Ang practice na itinuro ng mga umali sa mga kontraktor, sira ng sira. Puro sira. Kaya nagreklamo si Ria sa Public Works and Highways, hindi pinakinggan. Kasi nga may mga kontraktor tayo, meron tayong mga politiko na talagang sila ay pinagtatakpan. Hindi kamukha nung magpunta sa pinagbayanan si Ria, sinulatan niya ang Public Works and Highways, ang nangyari, pinalampas ng Public Works and Highways. Pero Sir Kong Jay, ang maganda po nung panahon po ni Ma'am Kong Ria, actually maganda po yung nabanggit niyo na meron tayong external team. Parang kung tama po ako, ito po ba yung external audit sa mga projects na pinatupad noong mga panahon ni Ma'am Kong Ria. At hanggang ngayon po, ang alam ko naman ay ito pa rin ay meron pa rin kayong external audit team regarding doon sa mga projects na kasalukuyang pinagagawa po. Punta naman tayo sa mga trabaho ko sa Kongreso. Pagsusunod-sunod ni Francis yan. Francis, nakagaya ka na ba? Yung mga panalita ko sa agrikultura. Nakagiya ka na ba sa pagsasalita ko sa iba't ibang sa kalusugan? Nakagiya ka na ba sa pagsasalita ko sa... Pwede ba pakita mo na? Ang budget season ay isang mahalagang panahon upang talakayin at masusing pag-aralan
ang mga pondong itatalaga sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan upang magamit para sa kapakanan ng taong bayan. At ngayong panahon ng paglilini-lini ng pondo, aktibong nakiisa si Nueva Ecija 3rd District Representative Julius Cesar J. Vergara sa mga pagpupulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at dito ay kanyang inilalahad ang mga proyektong nakatuon sa pangangailangan ng ating mga kadistrito upang ang mga ito ay mapaglaanan ng karampatang pondo. Kabilang sa mga dinaluhan ni Kong J ang budget deliberation para sa Department of Education, Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Agrarian Reform, Department of Transportation at ang sangay nitong Land Transportation Office. Ang paglilimi-limi ng pondo ay maituturing na isa sa pinakamahalagang tungkulin ng mga mambabatas na ating pinagkatiwalaan. Kaya't dapat nilang siguraduhin na hindi maaaksaya at bagkus ay maibalik sa taong bayan ang paglilingkod na nararapat para sa taong bayan. At dito sa ating distrito, makakaasa tayo sa tapat na paglilingkod na hatid ng ama ng pagbabago at progreso, Kong J. Vergara. Dahil ang tunay na lingkod bayan, Lingkod Vergara. Kaya po natin to. Kaya po natin to kung magsasama-sama at magtutulong-tulong. Kakayanin po yan. Yung katabi ko, yung bilyonaryo, anak ni Loren Legarda, batang-bata, siya may solar dyan sa Gapan at saka Peñaranda, pero eventually ay binenta niya sa Korean Electric Power, yung KEPCO, no? Libo-libong hektarya yung ginagawa ngayon sa Peñaranda at sa Gapan para makatulong sa kuryente. Ako naman pinalad na makasama doon sa bilang vice chairman ng energy dahil ako meron akong Experience. karanasan Mhm. sa pagpapatakbo. So, maraming tanong. Yung iba, Kong J naman, may itatanong po ako sa inyo. Bilang member po ng Committee on Energy, ano po ba yung nasa isip nyo na balakin nyo na gagawin nyo sa susunod na mga araw nito? Ano ba nakikita nyo mga problema sa energy na pwedeng bigyan ng magandang... Masalimuot yung energy. Pagka yan ay pinag-umpisahan mo talaga. Kasi nawala na ng control yung national power. Inilis sa NGCP. Parang nasusunod na ngayon yung malalaking kumpanya Power producer. o independent power producers. Mm. Kaya tayo natataas ng natataas. So, halimbawa, ang Meralco aangkat sila. Kolektor sila ng buwis. Kolektor sila ng bat. Kolektor sila nung pinagkukunan. Kolektor din sila nung ibabayad through sa highway na tinatawag nating National Power Corporation noon na ngayon NGCP. Kaya tumataas yung kuryente natin. So, pinagbubuti natin at yung ERC chair at saka yung National Power, sila po ang kapanayam ko noong isang linggo at babalik ulit yung Energy Secretary sa isang linggo
si NC Secretary Garin para pag-usapang mabuti yung mga problema na yan.